Espesyal ang araw ngayon dahil ang ngayong pinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng kapanganakan ng Ina ng Diyos, ang ating minamahal na Inang Birheng Maria. Today's celebration is the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sa liturhiya ng ating simbahan, tatlo ang pinagdiriwang po natin na kapistahan ng kapanganakan. Ang una po ay kay San Juan Bautista noong June 28. Ang ikalawa po ay ngayon ay September 8, ang kapistahan ng kapanganakan ng Ina ng Diyos, ang ating Inang Birheng Maria. At sa darating na Disyembre, December 25, ipagdiriwang din natin ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ating pagninilayan ang ating pagmamahal sa Ina ng Diyos ngayong araw na ito, isa lang ang tumatakbo sa aking kaisipan sa pagdiriwang natin ngayon. At ano yun? Dalawang salita. Two words which are answered prayers. Mga panalangin sinagot, mga panalangin dininig, mga panalangin kinamtan. Answered prayers. Mapalad tayo dito sa katedral dahil meron tayong imahe ng Our Lady of Manaoag. Ang pagmamahal natin ng mga taga-Pangasinan para sa Ina ng Diyos sa tinatawag nating The Lady Who Calls. Amay ina, yaman tatawag. Pero sa lahat ng mga narinig kong mga kwento patungkol sa answered prayers, marami na rin kayo narinig sa mga kaibigan ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa pamilya ninyo, o kahit sa mga hindi nyo kakilala. Kadalasan, dumadalangin tayo sa Ina ng Diyos for examinations, lalo na mga estudyante na nandito, board exams or bar exams pag malapit na. Sa mga ilan na mga kababaihan na nagnanais ng karoon ng sariling supling, lumalapit sa Ina ng Diyos para magkaroon ng sariling anak. Mga ilan naman lumalapit sa Ina ng Diyos para humingi ng answered prayers para gumaling sa may sakit at mga nakaramdaman na meron sila. That's why we have First Saturday Healing Mass. Marami tayong pinapanalangin sa Ina ng Diyos because Mary is the closest to our Jesus Christ, her Son. Sa lahat ng kwento patungkol sa answered prayers, iisa lang ang bitbit na pwede kong ibahagi sa inyo. Isa lang ang pwede kong may istorya sa inyo. Hindi ko babanggitin yung taong ito, pero ito'y kaibigan ko. At yung kaibigan kong ito, ang pinapanalangin niya lagi, gumaling ang asawa niya sa sakit ng leukemia. Sa mga ilang buwan na nagtitiis silang mag-asawa sa pinagdadaanin ng sakit, ang laging panalangin ng kaibigan kong ito, sana gumaling si Mrs. Pero bago pa siya lumapit sa Ina ng Diyos, bago siya lumapit kay Our Lady of Manaoag, bago siya lumapit para humingi ng panalangin kay Maria, ang buhay ng kaibigan ko ay hindi kaaya-aya. Sugarol, mabisyo sa alak at yosi, maayo, binubuli ang mga kaibigan niya, siga. Kumbaga, sa mga ibang tao, sasabihin natin ang pamilyang iyan, siya ang black sheep. Suwail, matigas ang ulo. Pero dumating sa pagkakataong nung nagkasakit ang asawa niya at halos wala na siyang malapitan, ang nilapitan niyang una, walang iba, kundi ang Ina ng Diyos. Pumasok siya sa katedral at napansin niya ang Ina ng Diyos, Our Lady of Manaoag, sa ating kapilya. Naghinagpis, umiiyak,
At sinabi niya sa Our Lady of Manaoag, magbabagong buhay ako para sa asawa ko. Basta, pagalingin mo lang si misis ko. Doon niya nagsimula na nag-a-attend na siya ng Mass, nagdarasal ng rosaryo, pinagdadalangin niya ang kamahal-mahalan niyang misis. Pero, dumating sa pagkakataon, parang hindi siya napapakinggan sa kanyang panalangin. From stage 1 cancer, naging stage 2, stage 3. Dumating sa pagkakataong nagtampo siya at binanggit niya sa ating ina na Birheng Maria. Ang sabi niya, akala ko anak mo ako. Bakit ginagawa mo ito sa akin? Akala ko ba, anak mo ako? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Nagdarasal na ako ng rosaryo, nakikinisa na ako lagi-lagi. Hindi na ako nagsisigarilyo, di na ako umiinom, di na ako nagsusugarol. Nagbagong buhay na ako. Pero bakit di mo ako pinapakinggan? Anak mo ba talaga ako? From stage 3 cancer, it went to stage 4. At binilin ng doktor sa kanya, pauwiin mo na si misis, doon na lang sa tahanan, alagaan. Sa huling araw at sandali ng misis niya sa kanilang tahanan, tinawag ni misis tong kaibigan ko at sinabi niya, asawa, huwag kang magtatampo sa ating ina. Because you are my answered prayer. Dahil ang panalangin ng misis niya pala, hindi siya gumaling. Ang panalangin pala ng misis niya, magbagong buhay ang asawa niya. At ito ang katotohanan, mga kapatid, kay Kristo. Mary is answering our prayers, but not the prayers what we want, but the prayer that is best for us. Sa kapanganakan ng ating ina ng Diyos, marami tayong dinudulog ng panalangin sa Kanya. Ang tanong ko sa inyo, what is the best answered prayer intended for you by our Mother? Dearest Blessed Virgin Mary, hear our prayers.